activity. Ano ba ang inyong nakikita sa unang larawan? Magaling, ito ay isang batang Muslim. Sa ikalawang larawan, magaling, ito ay isang jar. Sa ikatatlong larawan, magaling, ito ay isang sari manok. Sa ikaapat na larawan, magaling, ito ay isang diwata. Dahil natapos na ang ating ginawang activity, meron akong inihandang mga katanungan para sa inyo. Para mas lalo ninyong maintindihan kung ano ang ating tatalakayin ngayong umaga, ay makakasama ninyo si Teacher Syra. Hello, Grade 4! Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayon? Dahil handa na kayo, tara na't matuto! Kultura! Ang kultura ay nagsisilbing pagkakainlanlan ng isang lugar. May dalawang uri ang kultura. Ito ay material at hindi material. Ang material ay ito ay isang tradisyon at nahahawakan. Halimbawa ng material na kultura ay ito ay kasuotang, barot at saya. Ngayon naman, ano ang di material na kultura? Ito ay ang hindi nahahawakan ngunit nakikita sa pamamagitan ng pagsasagawa nito. Mga halimbawa ng di material na kultura, ito ay ang kakanin, sayaw, at piyesta. Ngayon, ano kaya ang tradisyon? Ang tradisyon ay matagal na kaugaliang naging bahagi ng buhay ng mga tao sa isang lugar. Mga halimbawa nito, harana. Tradisyon din natin mga Pilipino na mahilig kumanta o mangharana, lalong-lalo na sa mga kasintahan natin. Pangalawa, walis. Tradisyon din natin mga Pilipino na mahilig magwalis o maglinis sa ating bahay. Pangatlo, simbang gabi. Tradisyon din natin mga Pilipino na bago sumapit ang Pasko, tayo ay nagsisimbang gabi. Ngayon naman ay tatalakayin natin kung ano ang paniniwala. Ito ay ang kaugalian na kanilang nakabatay sa relihiyong paniniwala. Mga halimbawa ng paniniwala ay ang itim na pusa, pag-aalay, at hula-hula. Ano kaya ang itim na pusa? Kapag nakakita ka daw ng itim na pusa, nagpapahiwatig ito na mayroong hindi magandang mangyayari sa inyo o sa iyo. Naniniwala ba kayo doon? Okay. Ito naman ay ang pag-aalay. Kapag nag-alay ka daw, ikaw ay gagantihan ng kabutihan o mga blessings. Mga halimbawa na lang nito ay ang pag-aalay ng mga prutas at mga pagkain. Pangatlo, hula-hula. Kapag nagpahula ka daw, malalaman mo kung ano ang kinabukasan mo at hinaharap ng buhay mo. Naniniwala ba kayo doon? Okay. Dahil natapos na natin ang ating talakayan at sigurado naman akong may natutunan kayo, ngayon, makakasama niyo si Teacher Nadel para sa panibagong gawain ninyo. Magandang umaga mga bata! Bago ko ipagpapatuloy ang ating susunod na aktibidad, nais ko munang magpakilala bilang isa sa inyong mga guro ngayong araw. Ako nga pala si Teacher Nadel. Alam kong marami na kayong may natutunan sa mga nauna ninyong guro kanina. Kaya't samahan niyo ako sa susunod na aktibidad na ating gagawin. Handa na ba ang lahat? Dahil handa na ang lahat, atin ang umpisahan ang ating aktibidad. Pero bago yan, hahatiin ko muna kayo sa 4 na pangkat. Na ang bawat pangkat, dapat may isang representante na bubunot dito sa harapan. At ang kanyang mabubunot ay ang inyong isasadala. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang mag-ensayo. Ito ang inyong pamantayan para sa pagsasagawa ninyo ng tula na naglalaman ng 20 puntos. Mahusay mga bata dahil nagawa ninyo ang inyong tula ng maayos at may kabuluhan. Kaya ngayon, dadako naman tayo sa susunod nating aktibidad. Handa na ba ang lahat
para sa gagawing aktibidad natin ulit? Okay! Dahil handa na ang lahat, makinig ng mabuti mga bata para lubos ninyong maunawaan ang ating gagawing aktibidad. Ito ang ating panuto. Gumawa ng isang salaysay tungkol sa pagpapahalaga ng mga tradisyon o paniniwala. Sa pagsagot ito, kailangan nyo munang iscan o pumasok sa link na ito. Tapos na ba ang lahat? Dahil tapos na ang lahat, may isa pa akong gabay na mga tanong. Ito ang ating gabay na tanong. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga o tradisyon o kultura na meron ng inyong lugar na kinalakihan o kinalisignan? Ito ang ating pamantayan para sa ating pagsagot sa gabay na tanong na mayroon naglalaman ng 20 puntos. Para sa pagtatapos ng ating diskusyon, meron akong ibibigay na takdang aralin. Magbibigay lamang kayo ng 5 kultura, paniniwala at tradisyon na inyong nakasanayan. Isusulat ninyo ito sa inyong kwaderno. Magsitayo ang lahat. Sa muli, maraming salamat mga bata sa lahat ng inyong pakikinig. I hope marami kayong natutunan ngayong araw. Muli, paalam.